Alamat ng Pitong Lawa sa Laguna. Ang Alamat ng Pitong Lawa sa Laguna ay isang kwentong bayan na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang pitong lawa sa lalawigan ng Laguna. Ang alamat na ito ay nagtataglay ng mga elemento ng mahika, kababalaghan, at aral tungkol sa kasakiman, pagmamahal, at paggalang sa kalikasan. Ang pitong lawa na tinutukoy sa alamat ay ang mga Lake Sampaloc, Lake Pandin, Lake Yambo, Lake Bunot, Lake Palakpakan, Lake Muhicap at Lake Calibatu. Noong unang panahon, sa isang malawak at mayabong na lupain sa Laguna, may isang payapang kaharian na pinamumunuan ng isang matalinong hari, si Haring Mapalad. Siya ay may 7 anak na pawang magagandang prinsesa, sina Amihan, Dalisay, Mayumi, Liwayway, Motya, Alon, at Bighani. Ang 7 magkakapatid ay hindi lamang kilala sa kanilang kagandahan kundi pati na rin sa kanilang angking talino at talento. Sa kabila ng kanilang karangyaan, pinalaki sila ng kanilang ama na may kabab ang loob at pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Sila ay hinubog upang maging mabubuting pinuno balang araw, subalit, habang sila ay lumalaki, unti-unting nagkaroon ng pagkakaiba sa kanilang ugali. Si Amihan, ang panganay, ay may pusong busilak at likas na matulungin. Sinundan siya ni Dalisay, na mahinahon at mapagkumbaba. Si Mayumi naman ay mahinhin at puno ng paggalang, si Liwayway ay palangiti at puno ng pag-asa. Samantalang si Motya ay malikhain at may pagmamahal sa sining, si Alon ay matapang at may matibay na kalooban. Ngunit ang bunsong si Bighani ay naiiba, siya ay labis na mapagmataas at palaging naghahangad ng higit pa sa kung ano ang mayroon siya. Isang araw, isang matandang ermitanyo ang dumating sa palasyo. Siya ay payat at mukhang pagod sa paglalakbay. Hiniling niyang makipagkita sa hari upang humingi ng kaunting pagkain at tubig. Dali-daling lumapit si Amihan at Dalisay upang bigyan siya ng makakain. Si Mayumi at Liwayway naman ay inalok siya ng lugar upang makapagpahinga. Si Motya ay naghandog ng isang magandang kumot na kanyang tinahi, habang si Alon ay inalok siya ng kanyang sariling inumin. Subalit si Bighani ay hindi natuwa sa presensya ng matanda. "Bakit natin pinapapasok ang isang maruming pulubi?" sabi ni Bighani. Hindi siya nararapat sa palasyo. Napatingin ang matanda kay Bighani at marahang ngumiti. "Huwag kang maging mapagmataas, iya, ang kayamanan at kagandahan ay hindi panghabang buhay." Ngunit sa halip na magpakumbaba, lalong nagalit si Bighani. "Wala kang karapatang pangaralan ako, isa kang hamak na pulubi lamang." Napailing ang matanda at tumingin kay Haring Mapalad. "Mahal na hari, ikaw ay isang mabuting pinuno, ngunit hindi lahat ng iyong mga anak ay natutong magpakumbaba. Huwag sanang dumating ang araw na pagsisihan nila ang kanilang mga kilos." Pagkatapos noon, naglaho ang matanda sa isang kisap mata. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nagbago ang lagay ng panahon. Ang dating maaliwalas na kalangitan ay naging madilim at puno ng bagyo. Ang mga pananim ay nalanta, at ang tubig sa mga ilog ay bumaba. Isang gabi, habang natutulog ang 7 magkakapatid, isang mahiwagang liwanag ang bumalat sa palasyo. Sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang isang napakagandang diwata, si Diwatang Luningning. "Mga prinsesa, narito ako upang iparating ang hatol ng langit," aniya, "ang inyong ama ay mabuting hari. Ngunit ang inyong puso ay nasubok, 6 sa inyo ay nanatiling dalisay. Ngunit may isa sa inyong naging sakim at mapagmataas." Takot na lumuhad ang 6 na prinsesa, samantalang si Bighani ay nanatiling nakatayo, galit na nakatingin sa diwata. "Hindi ako natatakot sa iyo," sigaw ni Bighani. Napailing ang diwata, "Dahil sa iyong kasakiman, ikaw at ang iyong mga kapatid ay isusumpa, sa pagsapit ng umaga, hindi na kayo muling magigising bilang tao."
Nagningning ang kanyang mga kamay at isang matinding liwanag ang bumalot sa buong palasyo. Kinabukasan, nagising ang mga mamamayan ng kaharian na wala na ang palasyo. Sa halip, sa kinaroroonan nito ay may 7 malalalim na lawa. Walang nakaligtas sa sumpa, ang 7 prinsesa ay naging bahagi ng kalikasan. Ayon sa matatanda, ang lawa ng sampalok ay sumisimbolo kay Amihan, na laging nagbibigay sa iba, ang Pandin at Yambo, na magkadugtong, ay sumasalamin kay Dalisay at Mayumi, na laging magkasama. Ang bunot ay kumakatawan kay Liwayway, na puno ng pag-asa. Ang palakpakan ay para kay Mutya, na mahilig sa sining. Ang muhikap ay naging tahanan ng matapang na si Alon, at ang kalibato, ang pinakamalalim sa lahat, ay ang naging hantungan ni Bighani, ang bunsong mapagmataas. Sinasabing tuwing hating gabi, maririnig ang mahinang iyak mula sa mga lawa, lalo na sa kalibato. Ito raw ang pagsisisi ni Bighani sa kanyang naging ugali. Aral ng alamat. Ang alamat ng 7 lawa sa Laguna ay isang paalala sa lahat na ang kasakiman at kayabangan ay hindi nagbubunga ng mabuti, ang kababang loob, kabutihang loob, at pagmamahal sa kapwa ang tunay na kayamanan ng isang tao. Hanggang ngayon, ang mga lawa ng San Pablo ay patuloy na pinapangalagaan, bilang alaala ng isang kahariang naglaho dahil sa isang sumpa. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.